Pwede na daw. Let's go. Preparing. Set up. Uy, maganda. Hello guys! Welcome back to my YouTube channel. And for this episode, welcome to our TikTok podcast. Wow! Hello. Mic test. Yan. Uy, grabe, sorry. Kasi ngayon na lang ako ulit bumalik ng podcast. Thank God, meron kaming bagong episode. Actually, ano to, no? Biglaan. Super biglaan. For this episode, we're gonna give some advices sa mga momshies there. Maraming nagtatanong kung how I do it. Full-time mom, tas full-time wife. So, paano ba? Paano ba natin ginagawa? And so, with me is Miss Joy. Miss Joy! Hi there, my blessed friends. Yes. I'm one of your blessed friends, by the way. Aww. And it's an honor to be here in your video. Yay! Thank Thank you, you. Jesus. Actually, meron kaming mga prepare na questionnaires. And so, meron dito. Yes, hi. Pakita ka. Yes, introduce yourself. Hi everyone, I'm also one of Adi's blessed friends. My name is Paula. You can call me Pao, and I will be asking the questions to them about how it is to be a full-time mom. So, sit back, relax, and enjoy the talk show. Ayan, thank you so much. Ayan, so let's start. Describe yourself as a full-time. So, how is it being a full-time mom? To be honest, it's really hard. It's not a walk in the park, sinasabi. And tingin ko, even yung mga people na may mga helper, they will also find it hard to be a full-time mom. Of course, mahirap din naman yung you're a mom and you're a working mom. Pero being a full-time mom, it's not less easy kasi it's nakakapagod, nakakaubos ng energy. Ako kasi first time ko pa lang namang maging nanay to a 2-year-old baby girl. And as much as it is tiring, it's equally fulfilling. So masarap maging nanay, definitely. But it's hard. Talagang sinasabi nila na it's the most difficult job. Totoo yun. Kasi hindi siya natatapos. When you finally become a mom, you will never fall asleep. Totoo yun. 'Di ba? Even kahit natutulog ka, hindi ka makakatulog ng 100% na yung isip mo is to really rest. Hindi. 50% para sa sarili mo, the other half for your kids. So it's hard, but it's beautiful. Yun ang masasabi ko. Given the chance na napagkatiwalaan ka ng life ni Lord, it's an honor. It's a huge blessing. Ano siya kasi 24/7 job. Gaya nga ng sinabi mo na kahit natutulog ka, yung mindset mo nasa bahay, nasa kids, nasa husband mo, ganun. Para kang actually kung full-time mom ka, ikaw yung parang CEO ng bahay. Actually, dami kong naririnig na, ano ba yan? Housewife ka lang, mga ganun. Di mas mahirap yung work sa house. Kasi to be honest, kung papipiliin ako na mas pakadali talaga ng mga trabaho. For example, 8 to 5, after mo na uwi ka na, tapos na. Para kang ang galing nga ni Lord. Kasi when you wake up early in the morning, parang kang sinaksakan ni Lord ng battery na ito agad. Parang 'di ba? Parang wisdom agad. Alam mo na agad yung gagawin mo the entire day. Wow, you did this. Ikaw nag-work neto. So for me being a mom of 2, kasi I have 5 years old and 4 years old. Magkasunod sila. And hindi siya biro kasi para talagang roller coaster. Actually, ako hindi ko na nga alam kung saan ko ilulugar yung sarili ko minsan sa house. Sa isang araw, mabubuhay ako for them, not for myself. Parang selfless talaga pag naging nanay ka. So, yun. Next question.
Okay. I always put sa mind ko na husband first. Kasi ganun siya dinesign ni Lord. Importante din na kapag yung husband mo is understanding, I do believe na kailangan teamwork kayo. Kasi kung selfish yung partner mo na dapat ako na lang, ikaw din, madidrain ka na. The design of the Lord is your balance. Tama yung sinabi mo na being a wife should come first bago ka maging nanay. Kailangan as one kayo nung asawa mo sa pagpapalaki ng bata. Always bear in mind na the highest authority is your your husband. Huwag mong akuin lahat kasi 'di ba parang lalo ngayon ka parang laging nanay yung nagbabalance ng happy wife, happy life. Masarap siyang pakinggan, pero sorry pero I disagree at some point. Dapat happy spouse, happy house, hindi lang wife. So dapat spouse. Sometimes the balance seems to be imbalanced, pero if that's how the Lord designed it, then yun yung balance. Sige, go. For me, mas nahirapan akong maging asawa. Mas challenging. Kasi I know I have authority over my child. Ako pa rin yung nasusunod. So, mas madali pa siya at this point. Kasi, ako pa yung nag-guide lahat. Pero sa husband, syempre hindi na magkaiba kami ng ng isip. Dami namin mga disagreements, differences, especially nga yung sa love language. So, ayun, para sa akin, mas challenging sa akin na maging wife. At some point, have to agree with something na hindi ka naman talaga agree. Ang daming compromise. Ayun, kailangan mong i-compromise minsan yung sarili mong happiness just for the relationship to work. Kasama yon, sacrifice yon. But nevertheless, it is so rewarding. You have someone to walk with you with the Lord. Sa akin kasi, iba kasi yung sagot, magkaiba kami ng sagot nun actually. Actually, yun yung sagot ko siguro nung mga 2 years pa lang kaming married. Feeling ko depende siya hindi sa taon, sa panahon. Kami naman ni Von, na-overcome na namin yung individualities. Yun yung naunang naging challenge sa amin. So before, siya yung challenge ko. Siya rin naman, ako yung naging challenge niya. So kaming dalawa. Kasi yun yung first stage namin, kasi nung mga baby pa yung anak namin, nagbukod na kami. So parang yun yung first stage na kami muna yung nagbabangayan. So, ayun, na-balance na namin na, okay, ganito yung mga needs niya, ito yung mga needs ko, ganun. So, nasa stage kami ngayon na ang binabattle naman namin is kung paano alagaan yung mga kids. Paano sila palakihin. Kasi, magsi-6, magfa-5, sobrang na yun, challenging. Oo, at saka alam mo, I do believe na, kasi 'di ba sa panahon before, kailangan all-in nanay lang, naghuhugas, naglilinis, tapos ang mga lalaki or mga tatay, work lang sila. Ako, I don't believe in that. I do believe na kayo, kasi yung work, sabi nga 8 to 5, you're done, 'di ba? Pero tayo, yung work natin sa house hindi natatapos. So, kailangan natin ng maaasahan din sa bahay. Pero ngayon, kasi kami nung husband ko, ganun, kahit sa mga gawaing bahay, teamwork kami. As in, ang galing ni Lord. Kasi, for example, paliliguan ko yung anak ko. Nakaupo na siya sa couch kasi siya daw yung magbibihis. Yung mga ganun. Kasi he knows na sumasakit yung likod ko pag shower, ganyan-ganyan. Mga families namin. Yun yung number 1 na sinasabi sa amin na, grabe yung teamwork nyo. Sabi namin, grabe yung teamwork namin ni Lord. Kasi 'di ba, pag si Lord din yung foundation, yung wisdom, yung teamwork, lahat ng mangyayari sa relationship nyo. Pag ang foundation nyo talaga mag-asawa si Lord, suwabe. Gusto ko rin appreciate yung asawa ko kasi simula nung naging mag-asawa kami, never niya akong pinaglaban ng damit. Promise. Sabi niya lang, basta ikaw lang mag-alaga dun sa bata. Ako na sa lahat. Alagaan mo lang ng mabuti yung bata. Nakakatuwa kasi 'di ba? Minsan yung may connotation tayo na kapag lalaki, is pagsisilbihan mo, na hello, kaya mo namang maghugas ng pinggan, ba't hindi mo gagawin? Just because ikaw yung nag-generate ng income sa household. Hindi ka na maghuhugas. Dapat i-break natin yung stigma. Whoever is able, then do it.
to be honest, never ko na-feel na housewife lang ako. Masaya ako nung naging housewife kasi sabi ko nga, Lord, ang tagal ko na nagwo-work. Sabi ko, gusto ko naman ma-experience na nasa bahay lang. Ang ironic na nakakapagod maging housewife, but at the same time, yung pahinga ko, yung rest ko, nakuha ko nung naging housewife ako. And sa totoo lang, kaya ko nasabi na I never thought of looking down at myself just because I'm a plain housewife. Kasi ang daming mga kaibigan ko na nagre-reach out sa akin na natututukan mo yung anak mo. It's nowadays to be a full-time wife, full-time mom is a privilege. I don't have schedule because kapag may anak ka, your children will determine your schedule. Ako, never pressure yourself. And also, yung mga husbands din, dapat you don't pressure your wife. It's because, gaya nga nung sinabi mo, sa isang buong araw, siguro 1-2% lang yung magagawa mo in schedule talaga. Especially kung, may tantrums. Sometimes, nag-church kami, as in malilate kami because nag-tantrums si ate kasi kulang ng tulog. Yung ganon. So, hindi mo talaga ma-handle yung time unless siguro kapag malalaki na sila, no? Pero kapag baby pa, sobra. Might as well, don't pressure yourself. Kasi isa sa makakadagdag ng stress mo yun. Okay. Sa akin kasi magkaiba sila ng tantrums kasi yung isa boy, yung isa girl. So, ang tantrums ng yung babae ko, yung panganay ko, more on, kailangan niya ng affection. Yeah. As in, ihag mo lang siya. Kunwari during her tantrums, hug ko lang siya without me saying anything. Just going to be fine. Yung isa ko naman, yung bunso ko, time. Kahit hindi mo siya ihag, pero nasa tabi mo siya, tas nakikipagkwentuhan ka sa kanya, or you will explain to him, attention. Attention. Wow. More on, you're gonna explain to him. Siguro kasi mas bata siya. Yung panganay ko kasi na gesture pa lang naiintindihan niya na eh. Yung bunso ko kasi, kailangan meron pa kaming eye contact. Yung gusto niya, minsan, kunwari ka nakatabi ka, i-face niya talaga ako sa kanya na magkatitigan lang kami ganyan. Explain ko sa kanya, bakit siya nasad or bakit ba nagalit yung ganto, ganyan. That's the time magka-calm siya. So for me it depends no sa needs ng kids. Ako naman iniisip ko parang syempre magto 2 years old pa lang yung baby ko. Wala akong maalala na isang major meltdown niya talaga. Kasi ang ginagawa ng asawa ko, ito observation ko, hindi na niya hinihintay na umabot pa sa ganung point. Pag nakita niya na parang uncomfortable na yung bata, tinatry na niya i-pacify, i-entertain na niya, or kung halimbawa nasa stress siya sa isang bagay, nilalayo na niya kagad. Hindi na niya hinihintay pa na dumating pa sa point na magngangal-ngal pa yung bata. So it really requires focus. Dapat pag nagbabantay ka ng bata, bantayan mo. Hindi yung sasabayan mo ng ibang gawain. Anything can happen within minutes, seconds. So, yun yung na-observe ko na ginagawa nung ko. And effective naman. Kasi, naiiwasan talaga yung mga meltdown, yung tantrums. Sa akin, based on experience, it's very important to know or to, should I say, study your children. You should know them first. Kung ano yung needs nila. Kung ano yung strength and weaknesses nila. Sobrang importante yun kasi once you find out kung ano yung needs nila, madali na lang yun once you tantrums, alam mong hindi mo sila sasabayan. Kasi before din naman, syempre hindi naman tayo perfect na magulang, diba? Nasasabayan mo, especially kapag mga first time moms, ganyan, diba? Na, ano ba yan? Bakit ka, sumisigaw eh? Nagbe-breakdown din. Sabay na sila nagbe-breakdown. Kami ng husband ko, si Von, natututunan namin, actually, day by day. Hindi naman yun yung, okay, alam ko na to, hindi siya yung overnight. It's a learning process na aaralin mo talaga yung mga pangangailangan ng anak mo. Kasi hindi naman sila yung magtuturo sa atin eh. Tayo yung magtuturo sa kanila. Actually, walang perfect parents, walang yung pagkalabas mo sa anak mo, alam ko na to, ganito. Wala. Yes. Nobody can prepare you how to be a parent. Kahit anong basa mo sa mga libro. Kasi anak mo ay may iba-ibang personality. So, doon ka magfo-flow. Hindi mo pwedeng i-impose doon sa bata na, ay, kasi ganito yung natutunan ko. No, pagganahin mo yung anointing mo as a parent. Yung instinct mo. Ito, lagi ko itong sinasabi kapag may nagtatanong, paano mo nagagawa yung mga ganitong bagay? Ito,
This is a personal revelation sa akin ni Lord. Wow. Thank you, Lord. Feeling ko na kwento ko na to sa'yo. When you become a mother, sabi ko, Lord, paano to? Paano nangyari nga na marunong na ako bigla? Being a mother is an anointing. The moment na lumabas yung anak mo, you're a new person na din. You have a new identity, which is a mother. With that new identity, it comes with another set of anointing. Kaya birang nagugulat ka, bakit marunong na lang ako biglang magpatahan? Bakit marunong na lang ako biglang mag-interpret ng mga baby cues kung nagugutom? In-equip ka ni Lord when you became a mom, when you became a father. In-equip ka ni Lord with that anointing. Kaya nga, di ba, parang bakit sa'yo lang gumagaan yung pakiramdam ng bata? Bakit sa ibang tao hindi? Kasi you carry that anointing. And makikita mo na yung nakakaintindi, yung makakapagpatahan lang din ng bata minsan, yung kapwa-parent mo din who carries the same anointing as you are. So yun, in-equip tayo ni Lord. Hindi lang siya basta, ay, okay, parang nanggigets ko na. It's more than an instinct. It's an anointing. It's very important, parents, na katim nyo din si Lord. Kasi every time na you have questions, ang makakapagbigay lang talaga ng wisdom si Lord. Si Lord talaga. For example, Lord, ba't ganito? Parang may ibang attitude ngayon yung anak ko na bago sa akin. Give me wisdom. Alam mo yun, magpe-pray ka lang. I doubt God will not give you answers. Papansin mo or magugulat ka na lang kinabukasan or as time goes by, ay, parang ito yung pinag-pray ko. Parang na-handle ko yung anak ko sa gantong bagay. Diba? It's very important na meron kayong conversation ni Lord regarding your children. At the end of the day, kahit anak natin yan lang galing lumabas sa atin, anak sila ni Lord. They have their Heavenly Father, si Abba. So ask Him, Lord, paano ko ba gustong palakihin tong batang to? Lord, gusto mo bang maging strict ako dito? Lord, gusto mo bang maging maluwag ako sa Kanya? How? Ikaw ang nakakaalam. Kasi ikaw ang nag-create dito sa human being na ito. Lagi kong nire-remind yung sarili ko na kasi pwede ko maging idol yung bata. Yun yung iniiwasan kong mangyari na, hala, umiikot na yung mundo ko dun sa Kanya. I-ask mo, tama yung sinabi ni Adi. Tanungin mo yung Diyos kung anong klase ng parenting yung dapat mong gawin dun sa bata para hindi ka magkamali. Pwede ka mag-experiment pero paano ba yung style ni Lord? Paano yung will niya? Even in parenting, tanungin mo ang Diyos. Do you rest? Ito, rest ko na to. Natutunan ko to find pockets of rest. Bakit siya pocket of rest? Kasi sometimes, katawan mo din kasi yung magsasabi sa'yo when to stop. Diyan papasok yung support ng husband. Kasi for example, naglaba ka, naghatid ka sa kids mo sa school, basta ang dami mo nang ginawa within the day. And then, you're gonna ask, can I just nap? Ganyan. Kung sabihin niyang, ay hindi, lalabas ako with my, yung tropa ko, ganyan. Number 1 yun, yung support ng husband. Pangalawa nga, yung pockets of rest, kasi you should find time to rest. Kasi pag wala kang rest, how will you give again your strength? How will you recharge? In fairness na-observe ko, pag sobrang pagod na ako, lumalabas na yung anger, impatience, mabilis uminit ng ulo mo. Si Lord nga gusto niya nagre-rest tayo Right? Ano rin natin yun sa sarili natin na we need reward, na kailangan responsible din tayo to find rest. Kasi if you won't, ikaw din magsasuffer. Not just you, magsasuffer din yung kids mo, yung husband mo, kasi lahat sila masusungitan mo na. If you won't take care of yourself. Exactly. And that's number 1, rest. You have to find rest. Pagdating sa taking care of myself and rest, I'm still on the process. Kasi talagang, sige, I will have my time, maybe in the future. So ngayon, hindi ko iniisip talaga yung sarili ko na how I look, ganyan. As long as sinasabi ng asawa ko na I look fine, then okay na. Kung hindi ako makakasingit ng rest throughout the day, how can I make myself less tired? Yun na lang yung iniisip ko. Paano kung hindi masyadong mahahagard, mapapagod? Kung hindi ako makakasingit ng extra, let's say, 2 hours or 1 hour nap. And alam mo, ang naisip ko, enjoy what you're doing. Enjoy mo maghugas, enjoy mo na maglinis, enjoy mo mag-alaga ng bata. Kasi sabi nga, 'di ba, if you enjoy what you're doing, hindi siya magiging burden sa'yo. Yung nasa process ako niyan, I'm trying to enjoy and love what I do sa bahay. Para hindi ako parang,
parang hindi ka nagkukwento, ay, nagganito na ako. Kasi nakakapagod yun. Kapag iniisip mo yung mga ginawa mo sa isang buong araw, parang minsan kasi hindi ka naman talaga pagod, pero pag natulala ka saglit, tapos naisip mo, kanina pa ako gumagawa, kanina naghugas na ako, nagganyan-ganyan, and all, nag-alaga pa. Uy, yung pag-alaga ng bata, nakakapagod. Kahit hindi ka gumagawa ng iba, basta nag-alaga ka ng bata, nakakapagod yun. It's draining. Kaya sabi ko, how can I make myself less tired? So yun, enjoyin mo lang para hindi ka parang mabigat sa'yo. The assurance of my husband. Wow, sweet naman. Yun ang importante. Sa akin naman, kasi medyo tapos na ako sa ganong stage. Yung magpapabuhat, bago matulog, ihele mo, tapos na ako doon. Yung kahit iwan namin sila, they're playing, tapos dalawa pa sila magkalaro. Kasi mahirap din minsan, di ba, kapag wala silang kalaro. Kaya dagdagan mo na. Kidding aside. For example, naglaba ka. So, while umiikot yung labada mo, rest mo yun. Maupo ka. Mag-phone ka saglit. Diba? Rest yun. Or, habang inaantay mo yung sinaing mo, mag-rest ka din. Diba? Pockets of rest. Yung hindi naman importanteng, or, na kailangan maka 2 hours ako. Hindi naman ganon. Kasi, yung mga ganong maliliit na bagay, be grateful na may rest kang nare-receive from the Lord. For example, may mga activities akong ibibigay sa mga anak ko, ganyan. O, you can paint, ganyan. Tapos ikaw, you can have your own me time also while they're painting. Rest mo na din yun. Ako, I can find yung peace, yung parang pag-aalaga ko sa sarili ko. Pag nalalagyan ko siya ng Q-Tex. Yes, simple joy. Yung parang minsan ayoko siyang pagawa. Kasi, for me, time ko yun for myself eh. While putting on, I can watch TV. Ang saya-saya ko na nun. Pockets of rest. Hindi naman kailangan full-blown. Or, pwede rin naman na, kunwari, at the end of the month, magde-date kami ng husband ko. Another rest yun, diba? Or kami naman, as a family, mag-out of town kami. Another rest yun. Yung ganon, you should be grateful or appreciative sa mga rest na nakukuha mo. Kasi if not, hindi mo makikita na rest yun. How do I handle social life? Okay lang. Hindi ko pinipressure na I have to go out. Kung sino lang yung mag-reach out sa akin, I'm grateful to them na naalala nila ako. And grabe, simula nung lumipat kami ng bahay, nag-asawa. Very few na lang ang natira nakakaalala. Pero ganun talaga, we have to grow apart. I try to hang out with people na nakakaintindi sa akin, like Adi, na same kami ng wavelength, and pareho kaming mommy. You wait for God's perfect timing. Kasi if ang timing ni Lord or yung facing mo sa life is to take care of your children, dun ka muna. Kasi dapat ka din eh. You should learn how to wait. Alaga ka muna ng mga kids mo. So you wait for your time again. Kasi pag single tayo, 'di ba? You have all your time in the world, 'di ba? You can go there anywhere, anytime. You have that. Pero kapag mom ka na, dapat you should embrace where you are. Actually, napunta rin ako sa life ko na hindi ko maintindihan na ano ba yan, sobrang malabas ako before eh. I have a lot of friends, ganyan. Tapos biglang ito na nakat, exactly. Parang naiwan yung self ko because I have so many responsibilities na. Before, yung mga babies pa sila, wala talaga. Social life, wala. Ay, sorry, I can't go, ganyan. Marami pa akong friends na hindi nila naiintindihan yun kasi hindi naman sila mommy. Hanggang sa dumating ako sa point na naiiwan ko na sila. Sa daddy nila, sa parents namin. Every month, nakakapag-date na kami ng husband ko. Nakakalabas na ako with my friends. Kasi, time na yun ni Lord to go back na, you have to take care of yourself naman. Alam mo, ang galing nga ni Lord. Sobrang na-appreciate ko sa Lord kasi yung facing niya, ang ganda. Ang galing talaga kasi perfect timing talaga na, okay, dito ka muna. Next, eto naman. Next, eto naman. Hindi yung, diyan ka lang, bahala ka na sa next. Hindi ganun si Lord, hindi ka niya talaga iiwan. Next question. Lagi ko naririnig yan. To all the full-time moms, you are blessed.
Sobrang blessing na you get to spend the whole day with your kids. You get to serve your husband because not everyone has the same opportunity as you are. Hindi siya something to be ashamed of just because you're not generating money for the household ay kabawasan na sa pagkatao nyo. No, that's not true. So be blessed and be thankful na meron kayong husband na nagpo-provide para sa family nyo, and be thankful to your husband din. If they're not pressuring you to work, be grateful to him and support your husband. Yung simpleng ginagawa mo araw-araw na pagiging diligent sa ginagawa mo, even sa pinakasimpleng bagay, you can support your husband through that. You're doing a great job and you are aligned sa design ni Lord. So, you're on the right path. Nothing to worry about. It's not always easy. It's difficult sometimes, but always remember that the Lord is with you. It's a covenant, you, your husband, and the Lord. Never neglect the Lord. And the Lord will meet you while doing the dishes, while doing the laundry. While you do those things, the Lord will meet you. Siya mismo yung tatagpo sa bagay na gusto niya sabihin sa'yo. So, keep it up. Mag-add pa ba ako? Advice ko sa mga momshies out there, continue doing it. And always put your foundation kay Lord. Not just you and your husband, yung foundation yung pareho. You yourself, yung foundation mo kay Lord. Kasi not every day nandyan yung husband mo for you. Not every day your husband can help you. Pero kung yung foundation mo kay Lord is solid, hindi ka mauubusan. I always say this to my friends na you have to embrace your calling. If your calling is to be a full-time mom, you embrace it. Kasi once you embrace it, yun yung parang susi sa step 1 para magampanan mo kung paano yun. Huwag niyong baguhin yung design ni Lord. And also, never forget your time with the Lord. Kasi very important yun. Yung may connection ka lagi kay Lord na every move mo, siya agad yung first hihilain mo to help you.